Umusad na ang pagdinig ng wage board sa tatlong magkakaibang petisyon para itaas ang daily minimum wage sa Metro Manila sa 760 pesos hanggang 1,300 pesos. Kasabay ng hearing, nagprotesta ang mga grupo ng manggagawa sa tanggapan ng wage board. May balitang A to Z si Ace Cruz. 100 piso na lang ang pera ng 21 anyos sa construction worker na si Cleo, isang araw bago matanggap ang lingguhang sahod. Hindi niya alam kung paano na naman pagkakasya ng budget. Lalo sir, pag sabay, bayarin ng bahay. Kagay saan, Bernes ang bayarin namin, ilaw, kuryente. So minsan? Wala talaga. 150! Pataas! Pataas! Kaya ang labor group sumugod sa tanggapan ng wage board. Dapat bigyan nila ng hustisya ang sweldo ng mga manggagawa. For the past 35 years, no? Puro barya-barya at starvation wages. Kasabay ng mga protesta, umarangkada ang public hearing ng wage board kasamang labor groups at mga negosyante. Tinalakay ang magkakaibang petisyon para taasan ang arawang sahod sa Metro Manila na 610 pesos sa kasalukuyan. Hiling ng Trade Union Congress of the Philippines umentong 150 pesos, habang 597 pesos naman mula sa grupong Unity for Wage Increase Now. Ang pinakamataas sa petisyon ay umentong 750 pesos mula sa iba pang labor groups. Kung maaprubahan ang alinman sa mga petisyong ito, papalo sa 760 pesos hanggang 1,300 pesos ang arawang minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa mga manggagawa, 2021 pa ang ginamit na basehan ng wage board para sa poverty threshold, kaya't panahon nang i-update ito. Ang pamantayan ay makakabili ng galunggong, makakabili ng itlog, makakabili ng tuyo. Ano ba namang klaseng pamantayan yon? Paano naman mabubuhay ng maganda yung mga manggagawa? Hirit naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, hindi nila kakayanin ang malaking aumento sa sahod. Dahan-dahan lang ho tayo sa pag-call ng 150 legislated increase in minimum wage. Dahil election ho next year. Wag naman 750. Ayon sa garment exporters, kung ipatutupad ang dagdag sahod, posibleng mawalan ng trabaho ang 25% sa kanilang mga manggagawa na nasa 160,000 katao ngayon. Mula 2019 ng COVID, hindi pa po kami nakarecover. Every time na may nangyayari sa labas dito, naapektuhan po ang ability ng mga investors to continue their business in the Philippines. Pero ibang pananaw ng Iwan Foundation. Ayon sa research group, hindi nakamubuhay ang kasalukuyang minimum wage. Yung real minimum wage ay lumaki lamang over that 23 years ng 9% lamang. So isang pagpakita lang ng datos doon sa hindi sumasabay yung minimum wage doon sa productivity. Isinantabi rin ng pag-aaral ng UP Diliman ang pangamba ng mga negosyante na ang anumang dagdag pasahod ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Insignificant po yung impact nung shock, hindi po inflationary yung mga wage increases. Ayon kay Wage Board Chairperson Attorney Sara Mirasol, titimbangin nila ang bawat panig. Hindi lang 40, 50, very wide po ang ating tinitingnan kung magkano po ang magiging increase. Binigyan din ng opisyal na isasalang-alang ang presyo ng mga bilihin at lagay ng ekonomiya bago ilabas ang desisyon bago mag-July 16. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.